ng Pilipinas si Mary Jane Veloso na mahigit isang dekadang nasa death row sa Indonesia. Target siyang maibalik sa bansa bago magpasko. Pag-uusapan naman ng Pilipinas at Indonesia kung posibleng mabigyan ng clemency si Mary Jane para hindi na siya ikulong sa kanyang pag-uwi. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo nang galing. Uuwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang Pilipinang 14 na taon nang nasa death row ng Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Matapos ang isang dekadang pakikipag-usap sa gobyerno ng Indonesia, naipaglaban ang parusang kamatayan kay Mary Jane hanggang sa napagkasundoang maibalik na siya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bagamat may pananagutan sa batas ng Indonesia, nananatili raw biktima ng pagkakataon ng ating kababayan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang hininging kapalit ang Indonesia sa pagpapauwi kay Mary Jane. Remember, they've always been gracious to us. But of course, in the future, if they may, then certainly the Philippines will remember this gesture on the part of Indonesia. Wala pang kumpirmadong petsa ng pagbabalik bansa ni Mary Jane, pero target ng DFA na mapauwi ang ating kababayan bago magpasko. Sa kanyang pag-uwi, mga miyembro raw ng NBI ang susundo sa kanya sa airport. Ayon sa Department of Justice, hindi pa rin ganap na malaya si Mary Jane dahil kailangan niyang ituloy ang pagkakakulong dito sa Pilipinas. Posible umano siyang dalhin sa Bilibid o sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. The legal custody would be Indonesia's because we are asked to respect their laws and jurisprudence, but the physical custody will be with the Philippines. Pero kasama raw sa pag-uusapan sa susunod na pulong ng Pilipinas at Indonesia ang planong pagpapataw ng clemency kay Mary Jane. Hiling din ng kampo ni Mary Jane kay PBBM. Pinakamaganda yan bago pa ilipad si Mary Jane. Magdeklara na kagad si Presidente Marcos Jr. ng clemencia. No? Kaya hindi na siya kailangan na ituloy sa anumang piitan. 2010 na aresto sa Indonesian airport si Mary Jane matapos makuhanan ng higit 2 kilo ng heroin sa maleta. Giit ni Mary Jane, pinabitbit lang ito sa kanya ng kanyang recruiter. Dahil dito, pinatawan siya ng parusang kamatayan. Ang 8 kasamahan ni Mary Jane sa death row, binitay na noong 2015. Hindi natuloy ang pagbitay kay Mary Jane sa tulong na rin ng last-minute appeal ni nooy Pangulong Noynoy Aquino kay dating Indonesian President Joko Widodo. Noong 2016, nagbigay ng go signal si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bitayan si Mary Jane ayon sa isang Indonesian article. 2018, nang manghingi ng tulong si Mary Jane sa nakaraang administrasyon na tulungan siyang tumestigo laban sa mga recruiter na nakakulong na ngayon. 2022 naman, nang mangako si Pangulong Marcos na tatalakayin ang kaso ni Veloso sa kanyang state visit sa Indonesia. Ngayong Enero lang, nang makakuha ng commitment ng pamahalaan na bisitahing muli ang kaso ni Mary Jane. Higit 50 Pilipino pa ang nasa death row sa iba't ibang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.